ng pagtungtong ng college galing high school. Napakarami nagbago. Una, whole day na pasok. Ang pasok ko mula elementary hanggang nung nag-high school ako ay half day lang. Either 6 AM to 12 noon or 1 PM to 7 PM. May time pa ako para makapag-Dota either sa umaga or hapon. Stan mo siya nga. Ganun kasi karamihan ng public school. So, ganun ang nakasanayan ko. Nung nag-college na ako, may pasok kami noon na 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Aalis ka ng madilim pa ang langit sa bawat araw. Ewan ko, isa to sa mga adjustments na medyo nahirapan ako. Kasi syempre, mula elementary to high school, iisa lang ang schedule namin sa kada araw. Tapos nung nag-college, bigla na lang magugulo sistema ko. Gaya nga nang nabanggit ko kanina, di araw-araw na whole day ang pasok ko ng first year college. Iba-iba. Sa Monday, whole day. Tapos sa Tuesday naman, half day. Then sa Wednesday at Thursday, whole day na naman. Then pagka Friday, half day na ulit. Tapos may Sabado nga pala kami. Yung Sabado, isang subject lang. Parang papasok ka lang para huminga. Baho ng hininga ang putik. Ang pinaka-hassle para sa akin nun is yung gising kong paiba-iba kada umaga. Halimbawa, ang pasok ko ng Monday is 8 AM. Then Tuesday biglang 1 PM. Then Wednesday 7 AM. So ang ganap, ganito. Tasyong, magalang! Nahihina ako. Anong oras na ba? What? 8 AM na? Late na ako! Few moments later. Sorry po, late ako! Nung araw na yun, 1 PM pa talaga dapat ang pasok ko, hindi 8 AM. Yes, napagrarumble ko sa kakapirang good kong memorya, yung schedule namin. Yung schedule ko ng Monday, malalagay ko sa Wednesday. Yung schedule ko ng Wednesday, malalagay ko sa Tuesday. Schedule ko naman ng Tuesday, malalagay ko sa Sunday, so on and so forth. Basta, nakakabaliw lundok. Sige, inumin mo na tong gamot mo. Pangatlo, yung paglipat-lipat ng room kada subject. Walang ganyan sa amin nung high school, ganun, di ba? Kaya nung first day ko sa college, pagkatapos ng una naming subject, nagulat ako kasi biglang nagsialisan mga kaklase ko. Like, what the? Ano nangyayari? Uwian na? Maaga pa. Hello, 911? May phenomenon hindi ko maintindihan. Tulungan niyo ko. Please explain. Ewan ko, bigla na lang nagsisilabasan mga kaklase ko pagkatapos ng una naming subject. Tanga, nasa college ka lang. Since lahat nga sila nagsilabas, edi lumabas na rin ako. Then, tinanong ko yung isa sa mga kaklase ko ano meron. Ano meron? Ba't kayo nagsisilabas? Baka dumating yung susunod nating prof. Ha? Di mo alam? Anong di alam? Pinasasabi nito. Alam. Tinitingnan ko lang kung alam mo rin. Pupunta na tayo sa susunod nating classroom para sa susunod nating subject. Nakalagay sa schedule yun Sa kabilang building yung college algebra. Hindi dito. Ay, ganun. Di ko alam yun Oo. Tama ka. Tama. Nice, alam mo rin. Di mo alam, no? Ha? Alam ko, no? Alam ko rin yan, Guys, di niya alam na. Pang-apat, yung tinatawag nilang wash day. Ano una mo naiisip pag sinabing wash day? Wash day! Paabot. Back to the studio. Di ko sure kung lahat ba ng universities or colleges ay may ganito, pero yung sa amin kasi meron. Ganito kasi yan. Monday, Tuesday, Thursday at Friday ay kailangan naka-uniform kami, except Wednesday. Bakit di kasama ang Wednesday? Kasi nga wash day. Basically, ang wash day ay araw kung saan pwede ka magsuot ng kahit na ano. Yes, di mo kailangan mag-uniform sa araw na to. O bakit? Sabi kahit na ano Okay, di naman talaga kahit na ano. Civilian clothes lang. Usually, tuwing Wednesday yan. Kasi ito yung kalagitnaan ng weekdays kung saan pwede mo labhan yung uniform mo na ginamit ng Monday at Tuesday para magamit ulit for Thursday and Friday. Gets nyo na bakit wash day? Ngayon, kung mapapansin nyo, di ako naka-uniform sa mga unang senaryo at sa mga susunod pa kasi nangyari ang adjustments ko sa college ng mga around first to second month ng aking freshman year. Sa first to second month kasi ng first year college, pinapayagan pa kami ng university na hindi pa mag-uniform dahil hindi pa lahat nakakabili. Paano? Kailangan sa loob lang kami ng university bibili ng uniform so nauubusan agad silang stock. Sa dami ba naman ng first year At hindi kami pwede umorder ng uniform sa labas. Pabili po uniform. Hoy, bawal bumili dyan. Kumikitang kabuhayan no?
Okay, back to the story. So, akong si Vince the Noob Animator na likas na makakalimutin, mga bandang September kung saan record na kami lahat mag-uniform ay may ilang beses rin akong nakalimot na may wash day nga pala. Masyado ako nag-enjoy mag-uniform. And the loyalty award goes to Vince! Masyadong masunurin na, haha. Oo, may mga times na talagang ako lang ang kakaiba. Ako lang naka-uniform. Para akong ibon sa pugad ng mga dragon. Ganon, basta, ganon yung feeling. Sayang, wala akong naging karamay ng araw na yun. Bad trip. Pero at least, masunurin. Makakalimutin ka mo. Panlima ay yung paglabas ng university kahit na anong oras mo gustuhin. Yes, pwede ka lumabas anytime mo gustuhin. Walang sisita na guard sa'yo. Napakadaling mag-cutting, sinasabi ko sa inyo. Pero syempre, wag yung gagawin. Hindi ko talaga makakalimutan ng first day, tapos lunchtime. Nakita ko yung mga kaklase ko nagsisilabas ng sagit. E di ako naman, ba't sila lumalabas? Yung next subject ba namin nasa labas? Teka, lunchtime eh. Yung canteen ba nasa labas? Pwede lumabas? Hindi sila inaharangan ng guard? Highly attentive naman yung guard, pero hindi sila sinisita. So, para makasiguro, sinubukan ko din lumabas. Ano ginagawa niya? Lalo, trip nito sa buhay. First year to, panigurado. Oy, Toy, pwede lumabas. Talaga po? Nakalabas ka na nga eh. Nakakadalawang linggo na ako labas-masok sa gate ng university namin nun, pero naninibago pa rin ako. Kada apak ako palabas ng gate, napapadalawang isip pa rin yung utak ko. Parang nag-sink in na lang sa akin yung rule na yun nung siguro nakaisang buwan na. Whee! Hoy! What? Di ba pwede lumabas? Wala kang ID. Pinakahuli ay ang hindi pagtulog. Take note hindi pagtulog. Baka isipin nyo, pagpupuyat lang. Sa puyat kahit papano may konti ka pang tulog eh. Ito kasing tinutukoy ko is wala talaga. Mamaya sabihin nyo, ang OA mo naman. Totoo nga, may mga araw na papasok kang walang tulog para lang umabot ka sa lahat ng deadline at submissions nyo. Nung high school, naranasan ko naman pumasok ng walang tulog. Pero dahil naman yung sa may pinanood lang akong pelikula or siguro nag-cram sa project. Tsaka bibihira lang at least stressful masyado. Pero sa college kasi, grabe, mga unang linggo pa lang, di ka na matutulog. Halos araw-araw papasok ka ng puyat at stress. Noong mga unang buwan, ay nako, halos di ko kayanin lalo pa sa course namin na architecture. Ang tindi ng submission. Uulitin ko, mga unang buwan pa lang to Sa isang banda may ipapasa kang plates. Tapos sa kabilang banda naman may mga exam pa kayo sa ibang subjects. Tapos sa kabila ulit na banda, may ipapasa kayong research. Isama mo pa yung mga minor na pa-major kung umasta. Sasabay rin yan magpasabit ng mga kung ano-ano. Basta, nakakabaliw lang, Dok. Uminom ka na nga kasi ako, never ako nagkape sa buong buhay ko Pero nung nag-college, di pa rin ako nagkape. Yoko talaga eh. Kaya yun, tutumba-tumba ako pumasok palagi. So far, ayun lang naman yung mga major adjustments na kung saan medyo nahirapan ako. Yung iba, maliliit na bagay na lang, gaya ng pagpasok ng Sabado at pagpasok ng Sabado. So in conclusion, ang pag-adjust sa college ay napakadali lang. The joke. Sobrang hirap siya. As in. Walang kinalaman yung dinrawin ko sa Blackboard Ngayon, may senior high school na. Kahit papano, may magpe-prepare na sa inyo before mag-college. Kumbaga, hindi na kayo masyado mabibigla. Bulaga. Sheesh! Para kasi sa mga gaya kong hindi naabutan ng senior high or K-12, medyo mas naging mahirap ang adjustments namin noon. But of course, dahil nga sa gusto ko rin talaga makapagtapos, wala rin naman ako naging ibang choice kundi masanay lang talaga. Yes! Ang sekreto is masanay? No, perseverance. Perseverance na ipagpatuloy gawin ang isang bagay araw-araw kahit na mahirap para sa'yo. Pasakit sa simula pero kung porsigido ka talaga makapagtapos, di mo naman naiindahin yan at mas kakayanin mo, di ba? Isa pa, pag nalagpasan mo naman na yung tinatawag nilang adjustment period, for sure, mas may enjoy mo na kahit paano ang college life. Kasi after ng college, impyerno na eh.
The joke. Sa mall. Yung university kasi na pinapasukan ko dati is malapit lang sa SM Manila. Hulaan nyo na lang kung anong university. Pero clue, same kami ng university na pinasukan no ni Kong TV. So alam nyo na, pagka break, punta agad ng SM tapos gala. Nandyan malamang ang window shopping. Tingin-tingin ng kung ano-ano sa department store kahit wala namang mga pera. Miss, magkano po tong bag? 3K lang sir. Pero meron po kaming 10% discount kung bibili po kayo today. Pre, di ka naman bibili. Ayos ah. Maganda, maganda. Bibili niyo na po, sir? Teka, tingnan ko lang kung dala ko ba pera ko. Naku! Ibang wallet pala dala ko. Ang dala ko ngayon walang cash, card lang. Withdraw lang ako. Ay, wait, sir. Bakit? Matanggap po kami ng card. Akin na po card niyo. Yu-Gi-Oh card lang dala niya. Minsan rin naman, nagpupunta kami ng arcade. Mga suki ng Tom's World at Quantum, taas ang kamay! Maglalaro lang kami doon ng kung ano-ano. Tekken, hura, Time Crisis, bang, Dance Revolution, basketball, at marami pa. Tapos pag nanawa, kakanta naman kami sa mga maliliit na booth ng karaoke doon sa loob. Kaninong kanta to? Barbie World? Kay Vince! What? O kaya, pag may ekstrang pera, namumblema na kami, saan namin gagastusin yung natitirang oras dun sa break namin na yun. Pero kapag halimbawa, nanawan... Teka, tingnan ko lang kung dala ko ba pera ko. Naku! Ibang wallet pala dala ko. Ang dala ko ngayon walang cash, card lang. Withdraw lang ako. Ay, wait sir! Bakit? Matanggap po kami ng card. Akin na po card niyo. Yu-Gi-Oh card lang dala niya. Minsan rin naman, nagpupunta kami ng arcade. Mga suki ng Tom's World at Quantum, taas ang kamay! Maglalaro lang kami doon ng kung ano-ano. Tekken, hura, Time Crisis, bang, Dance Revolution, basketball, at marami pa. Tapos pag nanawa, kakanta naman kami sa mga maliliit na booth ng karaoke doon sa loob. Kaninong kanta to? Barbie World? Kay Vince! What? O kaya, pag may ekstrang pera naman, nanonood kami ng sine. 2 to 3 hours madalas ang isang pelikula, kaya malaking kabawasan yun sa 5 oras namin na break. Pre, gising na pre. Tapos na yung movie. Madalas namumblema na kami, saan namin gagastusin yung natitirang oras dun sa break namin na yun. Pero kapag halimbawa, nanawa na kami sa SM, babalik na lang kami sa university at tatambay sa corridor sa building namin. Yung ibang masisipag, gagawa ng assignment para sa ibang subject. Meron naman, mga magkukwentuhan lang. Meron ding mga magya-jamming gamit ng dala nilang mga gitara. Nandyan rin yung mga naglalatag tapos matutulog. Mga intense na naglalaro ng cellphone. And then there's me. Nagsasayaw sa tabi. Ang iba pa namin minsang pinagkakabalan sa loob ng 5 oras na break na yun ay paggawa ng plates. Masisipag baka mo? Hindi. Ginagawa lang namin yun pag may malapit na kaming submission or deadline ng plate sa ibang subject. May isang nahiram sa amin ng susi sa mga prof ng isang room sa department namin na di na ginagamit sa mga oras na yun. At doon kami gagawa. Pinapayagan naman kami, basta gagawa nga talaga kami ng plate, which is nakikita naman ng mga prof namin. At wag lang mag-iiwan ng kalat pagkatapos gamitin yung room. Pakilinis tong kalat pag alis nyo ah. Yes sir. What? Sayang yung 5 oras na itatambay lang namin, lalo pa kung may isasubmit kami kinabukasan, no? Di naman namin pwede absenan yung subject after nung 5 hours break na yun kasi major subject din yun. Yan ang ilan sa mga paraan namin sa pagpapalipas ng oras para sa susunod naming subject. Boring kung minsan, pero madalas namang masaya. Sa wakas, tapos na ang ating napakahabang paghihintay sa loob ng 5 oras. Tara na sa susunod nating subject, mga kapatid! Woo! Uy, umuwi na raw tayo. Wala raw si sir. Pangalawa, professors. Isa sa maling pananaw ng estudyante pagpasok ng college ay mas marami dong nakakatakot na professors kasi mas hinuhubog na raw nila ang estudyante bago mapunta sa buhay ng isang pagiging adult. Pero dun sila nagkakamali at dun ka rin nagkakamali. Kasi believe me, maraming prof ang makakasundo mo sa college. Di lahat ah, pero marami. Mapa-fresh grad man na prof na bata-bata pa. BRB, IRL, LMAO, ROFL, FR. For real. O miski yung mga ilang dekada na sa university. Sir, wag ka muna sasama sa liwanag, sir. Karamihan sa kanila nakikisama sa estudyante. Nakikisabay sa trip, nakikitawa sa jokes, o minsan nakikiupo pa kasama ninyo. Sir, ba't ka nakikiupo dito?
Wala lang. Isa kasi sila sa dahilan kaya nakakagana lalo pasukan ng isang subject. Meron nga kaming prof nun na ang lakas ng trip. Nung napansin niyang may tuloy sa klase namin, may naisip siyang gawin. Class, huwag kayong maingay ha. Umalis tayo ng tahimik at iwan natin siya. Hintayin nating magising. Few moments later. Nangyari? Hoy! Okay, di ako yung nakatulog yung kaklase ko yun na babae na pinalitan ko lang para... Basta, ba't pa ako nag-explain? May times pa nun na yung mga prof namin dati sa department, hinahayaan pa kami tumambay sa faculty nila. Hi ma'am, pwede po makitambay dito sa sofa? Nakikita mo tong kape ko? Opo. Gusto mo? Opo. Gusto mo buhos ko sa'yo? Tatanong ka pa, nakatambay na nga kayo eh. Pero syempre, kahit na ganun kami makipagbiruan sa mga prof, sinisigurado pa rin namin na irespeto sila sa paraang nararapat. Okay, inuulit ko. Di ko sinasabing lahat ng prof madaling pakisamaan ha. Mamaya naman lahat kaibiganin nyo agad. Hey! Hi ma'am! Hi sir! Looking good! Oy, ikaw rin ma'am. Bagong haircut ha? Hey sir! Nice tie! Sino yun? Ewan ko, pag-guidance na lang natin mamaya. Syempre, makiramdam pa rin kayo, no? Kasi may pailan-ilan pa rin talagang matataray or may attitude or stricto. But one thing's for sure, di lahat ng prof sa college masungit gaya ng iniisip nyo. Pero, kung may prof kayong masungit, ang sikreto lang naman dyan ay maging mabait lang rin ang klase nyo. Coordination na lang rin. Kasi pag nagustuhan nilang attitude ng buong klase, baka pwede na kayo makiusap sa kanila na ipa-extend yung mga submissions nyo. Ma'am, pwede po ba? Hindi! Pangatlo, paglipat-lipat ng room every subject. Sounds familiar? Malamang oo, kasi binanggit ko na siya nung nakaraang video eh. So ito nga, bakit ko sinabing masaya ang paglipat-lipat ng room every subject? Kasi mapupunta ka sa iba't ibang building and department sa university nyo. Anong masaya dun? Mapapagod lang kayo. Oo nga no. Hindi, pero sulit naman. Kasi makakakita ka ng mga chicks at heartthrob. Ayaw mo nun? Count me in. Kalandian bang matatawag? I don't think so. Kung ituturing nyo lang naman sila as part of your inspiration, mestiza, morena, chinita, maldita, hi, pangit mo. O para sa mga babae naman, mestizo, moreno, chinito, maligno, demonyo ka! Ngayon, kung nasa department nyo ang chicks at heartthrob na kinalolokohan nyo, ay aba, ang swerte nyo. Naalala ko, kaming magtatropa nun, pag pumupunta kami sa ibang department para doon magklase, inaabangan namin palagi dumaan yung crush namin kasi kasabayan ng tapos ng klase nila yung punta namin doon. Yan na, umarte ng natural Napansin kong napatingin siya sa akin. Nag-upuhan siguro. My God, ang weirdo nila. Lalo yung brown ng buhok. Katakot. Panghuli, pagkakaroon ng kaibigan. Mas mahirap at mas marami talagang challenges sa college kumpara sa high school or elementary. That's why, kailangan mo ng mga kaibigan para bawasan ang mabibigat na sitwasyong pagdaraanan mo. Halimbawa, mga nila yung punta namin dun. Yan na, umarte ng natural Napansin kong napatingin siya sa akin. Nag-upuhan siguro. My God, ang weirdo nila. Lalo yung brown ng buhok. Katakot. Panghuli, pagkakaroon ng kaibigan. Mas mahirap at mas marami talagang challenges sa college kumpara sa high school or elementary. That's why, kailangan mo ng mga kaibigan para bawasan ang mabibigat na sitwasyong pagdaraanan mo. Halimbawa, mga pre, bumagsak ako sa exam. Kung isa kayong gaya ko na mahina ang utak, mas kailangan nyo nga ng kaibigan. Siguro swerte ko na lang rin kasi yung napuntahan kong section dati nung college ako is bonded. Hindi literal. Ibig kong sabihin ay sanggang dikit kami lahat, black section kami at thanks sa class president naming loko-loko na nagbuklod sa aming lahat ay baka tinamad na ako at di nakagraduate. Yes, siya yung nakwento ko nun sa video kung makakalimutin. Kundi rin dahil sa kanya, ewan ko, baka mas konti lang yung nakaabot sa section namin sa 5th year. Pero di ko rin naman ibibigay sa kanya lahat ng credit kasi yung buong klase rin naman namin talaga is the best at nakikipag-coordinate sa bawat isa. Kundi rin gumagawa ng effort both sides, di rin naman kami magiging ganun. Oo, nandyan na yung kailangan mo magsipag sa pag-aaral kasi in the end, yun pa rin naman talaga ang magsasalba sa'yo pagdating sa academics. Pero kasi di lang naman academics ang pagdadaanan mo sa college. Mental stress at pressure ang magpapahirap sa'yo dyan. And may mga pagkakataon talagang di mo kakayanin ang lahat pagdating mo sa university. At some point, kakailanganin mo ng emotional support. At dyan napapasok ang mga kaibigan.
nakasagot kanina sa recitation. Uy, huwag ka na umiyak, besh. Please lang. Ayaw kita nakikitang umiiyak eh. Oh, salamat, besh. Ang pangit mo kasi umiyak, besh. Kaya ayoko makita. Ang saya lang kasi lahat kami nagtutulungan nun. Pag may submission ng plate, tutulong yung mga tapos na dun sa mga hindi pa tapos. Sinong di pa tapos sa perspectives? Ako na ang gagawa. Ako, di pa ako tapos. Patulong. Okay, one perspective coming up. Kung may di magets yung isa sa lessons, tuturuan ng ibang nakaintindi. Ganito kasi yan. Multiply mo to, tapos divide mo rito, then lipat mo to dito sa kabila, etc. etc. Okay na? Nakuha mo na paano kunin tong shear stress. Hindi eh. Yung stress lang ata nakuha ko. Pag malapit na ang exam, sama-samang nagre-review. Minsan, i-overnight pa nga namin yan eh. Ano tong facade? Facade kasi. Facade. Okay, repeat after me. Sad, facade, facade. Pag may bumagsak sa exams, plates, or kung ano pa mga activities, dadamayin ng lahat. Iko-comfort. Bagsak ako sa exam. Oh, same. Okay lang yan guys, bawi na lang next time. Oh, ikaw rin, bagsak? Hindi, nakipag-break jowa ako sa akin kanina. Napakalaking tulong na moral boost nun para sa akin during that time. Kaya sobrang thankful ako sa mga kaibigan ko nung college. Na hanggang ngayon ay kaibigan ko pa rin naman. I love you guys. So, dalawa lang ang mapapayo ko sa mga estudyanteng papasok pa lang ng college ngayong school year o sa mga susunod pa. Una, humanap ng mabubuting kaibigan. Mga kaibigang hindi lang sasamahan ka every lunch breaks o tatabi sa'yo sa klase, kundi sobrang thankful ako sa mga kaibigan ko nung college. Na hanggang ngayon ay kaibigan ko pa rin naman. I love you guys. So, dalawa lang ang mapapayo ko sa mga estudyanteng papasok pa lang ng college ngayong school year o sa mga susunod pa. Una, humanap ng mabubuting kaibigan. Mga kaibigang hindi lang sasamahan ka every lunch breaks o tatabi sa'yo sa klase, kundi mga kaibigang ipupush ka forward at hahatakin ka pataas kasama nila. Well, di ko rin naman sinasabing iasa nyo na lang lahat sa mga magiging kaibigan nyo Syempre, wag mo hayaang ikaw lang hatakin nila. Kung may magagawa ka rin in your part para tulungan sila, gawin mo. Sa mas madaling sabi, tulungan nyo ang isa't isa. Maghatakan kayo lahat pataas. Mas maganda rin kung may isang tao sa klase nyo na magli-lead at pagbubuklod-buklo rin kayo gaya ng class president namin. Pero kung wala, sana kayo na mismo ang gumawa nun para sa buong klase. Kung kaya nyo lang naman or bukal sa puso nyo. At pangalawa kong advice, mag-aral pa rin ng mabuti malamang. Ilan lang yan sa masasayang parte sa buhay ng isang pagiging college student. Yung iba, well, kayo na ang discover. Kasi iba-iba naman tayo ng magiging experiences Malay nyo, mas marami pa kayong maging mas masaya pang experiences kesa sa akin. Basta, lagi nyo lang tatandaan. Hold upper! Ang taong di lumingon sa pinanggalingan, ay malamang hinahabol ng hold upper. Hoy! Tigil! Merry Christmas! Merry Christmas din po! Merry Christmas! Teka, nasan si Vince? Nandun po, nababaliw. Nababaliw? Buisit kang plates! Panira ka ng bakasyon! Merry Christmas! Kung akala nyo makakapagpahinga kayo tuwing Christmas break sa college, diyan kayo nagkakamali. Parang ayoko na mag-college First year college. Tandang-tanda ako as a first year architecture student dahil nga di pa sanay sa bagong environment, naglo-look forward ako sa Christmas break kasi iniisip ko, ito yung panahon kung saan makapagpahinga ako mula sa mga adjustments at stress ko sa studies. Pero to my surprise, dadagdag pa pala siya. First year pa lang, ipinaramdam na sa aming hindi biro ang course na pinasok namin. Mic check, mic check, may joke ako. Ano? Architecture. Mukhang di nga talaga biro ang architecture. Ipinaranas agad ang impyerno ng Christmas break kasi binigyan kami ng plates. Hindi siya plato. Yun lang ang term na gamit sa college for architectural drawings. Yung pinakahihintay kong bakasyon, nawala na parang bubbles. Okay class, magbibigay ako ng plates nyo for this Christmas break. Wait lang ma'am. Teka, tama po ba pagkakarinig ko? Bibigyan nyo po kami ng schoolwork sa Christmas break? Aba, mag-welga kami. Di ba, classmates? Oo nga, tama si Vince. Ayaw nyo? Pwede nyo namang di gawin.
Ay, talaga ma'am? Oo. Babagsak nga lang kayo sa subject ko. Okay, classmates! Galingan natin! Buti sana kung madali lang ipapadesign like toilet and bath or master's bedroom. Yung tipong isang ere lang ng bahay. Pero hindi. Beach house. House. Isang buong bahay! Beach house na pagkalaki-laki pa ng lote. Ang dami pa gusto ipadagdag na rooms kaya mas mahirap ang plano. Bukod kasi sa living area, dining area, kitchen, bedrooms, at toilet and bath, mga typical na area sa bahay. Gusto rin magpalagay ng music room, art room, game room, entertainment room, barber room, party room. Basta marami pa. Kulang na lang magpalagay na ng golf course dun sa loob. Hindi ko alam kung nangyayari pa ba to sa lahat ng Archie student ngayon kung saan bibigyan sila ng plates tuwing Christmas break. Pero nung time kasi namin, tanungin mo mga Archie students sa iba't ibang university. Meron din sila. Meron din kayo? Ha? Nang ganon? Nang alin? Ang pinaka nakakainis dito ay yung tipong nagsasaya mga kapamilya mo habang nagno-Noche Buena tapos ikaw nasa harap ng table mo, gumagawa ng plates. Yaka na! Joke lang pala. The joke. Di naman ganun katindi, pero parang ganun na rin. Tapos titigil ng Noche Buena para kumain, then balik na ulit sa harap ng table para mag-drawing. Same din sa New Year, sa Medianoche, gagawa ng plates, titigil lang ng saglit para kumain, magpapaputok, then balik na ulit sa harap ng drawing table. Hindi kasi intindi ng una kong binanggit, pero malala pa rin, di ba? Hindi pa ako procrastinator noon, pero hindi ko pa rin siya nagagawang matapos ng maaga. Ayoko na talaga! Hindi, joke lang ulit. Hala, paano ko tayo babalik? Syempre, first year, hindi pa sanay sa paggawa ng plates kaya mabagal. Hindi ako nagpapalusot. Nandyan yung hirap ka magpantay ng tracing paper sa table. Matatapunan ng tubig o kape yung plates mo kasi di ka pa ganun ka maingat. Tatamarin ka gumawa ng border, kakalat yung ink ng pen mo sa triangle or T-square. Paguguhit ka, bigla ka mababalian ng tech pen kasi wala. Syunga ka lang talaga. And the list goes on. Lord, para sa ba talaga ang Christmas break? Para sa... Tapos, pagbalik mo ng January para ipasa yung plate na pinaghirapan mo ng buong bakasyon, makikita mo lang na yung i-grade ng prof mo ay 70? Yahoo! Pasado! Buti pa si Vince, pasado. Ako, 68 lang. Ako nga, 65 eh. Second year college. Medyo sanay na ako sa paggawa ng plates na to. Hindi sobrang bilis, hindi rin naman sobrang bagal. Saktong bagal lang. Pero during that time, at some point, inisip ko na baka walang ipa-plates nun kasi medyo mas chill yung prof namin ng second year compare nung first year kami. Good morning, class! Malapit na pala mag-Christmas break, no? Sir, since magpapasko na, baka naman po pwedeng... Bibigay ako ng plates. Sir, please naman. Bibigay ako ng plates. Kasi... Bibigay ako ng plates. Sir, pakilayo ng muka. Ay, nagbigay pa rin ng plates. Pero okay lang. Kasi gaya nga nung sabi ko kanina, hinubog na ako ng panahon. Mas eksperensyado na akong tao. Hindi ko na natatapunan ng tubig, ink, or kung ano pa man ang plates ko, no? Kuya, gusto mo nito? This time, ang pinagawa naman sa amin ay mosque. Di siya ganun kahirap kasi maraming guide sa internet paano magplano ng mosque. Yung planning ng ganung klaseng structure, di mo naman kailangang sobrang baguhin. So, isa yun sa nakabawas ng oras ko sa paggawa. Kung first year ay gawa ng plates, tigil saglit para kumain ng Noche Buena, then balik ulit sa pagdodrawing. Nung second year, masasabi kong kahit papano ay hindi na ganun kahigpit. Kasi nga, sanay na. Ganito na, gawa ng plates, tigil saglit para kumain ng Noche Buena, mag-status sa FB, tumambling ng malupit, laro ng computer games, then balik ulit sa pagdodrawing. See? Mas marami akong free time. Same din sa New Year. Kung dati ay gawa ng plates, tigil saglit para kumain ng Medianoche, magpaputok, then balik ulit sa pagdodrawing. Nung second year ako, kahit pa paano ay gawa ng plates, tigil saglit para kumain ng Medianoche, magpapaputok, tatalon, hagis ng barya, mag-status sa FB, magkakarpintero, then balik ulit sa pagdodrawing. Dami na dagdag, di ba? That goes to show gaano ako nag-improve pagdating sa speed ko sa pagdodrawing. Third year college. Ay, ito. Medyo di ko to in-expect kasi hindi nagbigay ng plates ang prof namin. Mas madali kasi namin napakiusapan. Sir, baka naman po okay. Yay! Ito yung literal na nag-party-party kami sa room dahil sa saya. Di ko alam ano nakain mo nun, sir, pero kung ano man yon, salamat po. Salamat po sa nakain mo, hindi sa'yo. So alam na, lahat ng gusto gawin, gawin na. Tandang-tanda ko tong Christmas break na to kasi ito yung bakasyon kung saan nakapag-marathon ako ng maraming anime. Mula bago hanggang luma during that time. Ay, pinanood ko. Nakakapanibago lang kasi after ko kumain ng Noche Buena,
Kumain pa ulit ako. Di ko kailangan bumalik ng drawing table para mag-drawing ulit. Di kita kailangan. Di. Tapos nung New Year, hala sige, paputok ng paputok. Mula Pop-Up, Super Piccolo, 5-Star, Sinturon ni Judas, Sinturon ni Lucifer, Sinturon ni Satanas. Nawawala na naman sinturon ko. Sa akin rin eh. Goodbye Philippines, Goodbye America, Goodbye Earth, at kung ano pa mang uri ng paputok, pinaputok ko. Miss ko yung mukha ng kapitbahay naming Marites, pinaputok ko. Hindi, joke lang. Ang totoo niyan, hanggang papap lang ako. Kasi ayoko pang maputulan ng kamay, no? Hanggat maaari, iwasan po natin magpaputok tuwing New Year. A gentle reminder mula sa napakagaling at The Eye Hotel sa pagkakatanda ko. Malaking project pero at least by partner yon, kaya kahit papano may karami sa stress. Isa pa, di na mahirap sa amin tumapos ng plate ng Christmas break kasi na-master na namin ng art of not sleeping. Hehe. Alam na namin mga teknikan lahat-lahat kung paano mapapabilis ang mga gawain. Kaya kumikilos na kami niyan, mga 1 week bago magbalik ulit ang pasukan. Sleep well. So in my case, yung simula ng bakasyon hanggang mag Noche Buena, kahit tumunga nga ako magdamag, okay lang. Di ako pressured. Kahit manood ako ng anime hanggang mano yung mata ko, okay lang. Di ako pressured. Kahit magpaputok ako ng kahit na anong paputok magdamag, okay lang. Di ako pressured. Kaya ko yan matapos 5 days bago mag-submission. At di niya nga po nagawang matapos bago mag-submission. 5th year college. Napakalupit ng pinagkaabalahan namin ito nung Christmas break. Plates? Hindi. Thesis? Hindi rin. Kung hindi plates at hindi rin thesis, ano? Magugulat kayo kasi, wala pa. Magugulat kayo kasi pag-shoot ng video para sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo sa subject naming Rizal, ang pinagkaabalahan namin. Oh, magulat ka na. Wow. Yes po, opo. Ang tanging minor subject ng huling sem sa aming final year sa college. Di ko nga alam bakit sa 5th year second semester yan nilalagay. Kung kailan busy or abala na kami para sa final defense namin sa thesis, saka pa siya sasabay. Ang thesis kung saan nakasalalay ang lahat kung makakagraduate ba kami o mag-extend pa sa college. Extend pa sa college? Yoko na. Pero ano magagawa namin? Alangan naman, katokin namin yung dean's office at sabihin, "Hoy, palitan nyo tayo sa naming subject!" Hello? May papakika kong estudyante. That's why, ginawa na namin siya ng mas maaga ng mga around Christmas break para yung remaining months ng aming 5th year ay ibubuno na lang namin sa thesis. Yung January to March. Well, ang ipinagpapasalamat ko lang dito is na-enjoy ko naman yung buong proseso ng paggawa namin ng video. Para lang kasi kami naglalaro noon habang nag-shoot tapos overnight pa sa bahay ng kaklase. Naalala ko pa nga ako si Elias noon eh. Anong ginagawa mo sa kagubatang ito, Basilio? Wala. Nagpa-party-party lang, tol. Sheesh! Grabe, todo effort kami nito sa pagkakatanda ko. Mula sa costumes, lugar na pagsushootingan, hanggang sa mga props na gagamitin. Ayaw kasi ng prof namin nun na putyo-putyo lang yung gagawin. Gusto niya pag-effortan raw talaga. Ayaw niyang binabaliwala kasi yung subject kahit minor. Okay, naiintindihan ko naman bakit kailangan pag-aralan ang buhay at akda ni Rizal. Importante naman talaga yan para malaman natin ang sakripisyong ginawa ng ating bayani para sa bansa. History din yan eh. Isa pa, mandated by law din kasi kaya wala tayong magagawa. Pero ang sa amin lang sir, i-consider nyo naman pong graduating kami. Huwag nyo na po sana kaming pahirapan. Di kita estudyante to eh. Anyway, so much for that. Natapos naman namin yung final project sa Rizal bago kami maging busy for thesis. At guess what? Sobrang nagustuhan ng prof namin. Wow, ang ganda. Aba dapat lang. So what's my personal take sa pagbibigay ng gawain every Christmas break? Wala na akong pake dyan. Nakagraduate na ako eh. Hindi, joke. Para sa akin, sarili ko lang naman tong opinion. Sana tanggalin na yung mabibigat na workload tuwing Christmas vacation sa mga estudyante. I think Christmas holidays are meant to be enjoyed by everyone, especially ng mga estudyante, together with their families and friends. Let them have fun na walang ibang iniisip na gawain pagbalik ng pasukan. Isa pa, once na makagraduate ang mga estudyante at nagsimula na magtrabaho forever, di naman na nila ma-enjoy ang Christmas break katulad dati nung estudyante pa lang sila kasi wala ng Christmas break sa 90% ng mga kumpanya ngayon, no? Kaya ibigay na po natin yun po sa kanila po. Opo. Ayun lang naman. Kung nagustuhan nyo tong video, please leave a like at mag-subscribe sa channel. Bye!